Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, August 26, 2024. Ako si Barbie Mudak at ito ang Balitang A to Z. Puganteng preacher na si Apollo Quiboloy, pinaniniwalaang nagtatago sa underground bunker sa kanyang compound sa Davao City, batay sa radar device ng pulisya. Meron tayong hawak na video ngayon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro. Mga tinamong sugat ng mga nagbarikadang Quiboloy supporters. Hindi umano nakuha sa marahas na pakikipag-engkwentro sa mga pulis. Chinese Coast Guard muling nangharas sa barko ng BFAR sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sheila Go nasa kustodiya na ng Senado para humarap sa Pogo hearing. Cassandra Ong nakadetain naman sa Kongreso. Sa paggunita ng National Heroes Day, libo-libong reservist ng Army sa bayang nag-alay ng dugo. At sa ating balitang showbiz, first baby ni na Justin at Hailey Bieber ipinakilala na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tumitindi ang tensyon sa Davao City sa pagitan ng mga taga-suporta ng puganteng si Pastor Apollo Quiboloy at ng mga kapulisan. Sa post ng Philippine National Police Region Office 11, nagsimulang maging agresibo ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ nang sabihan ng PNP na tapusin na ang kanilang programa na nakaharang sa tapat ng KOJC compound. Pero nang hindi sila sumunod ay idinisperse na sila ng mga pulis sa karaw ng bato, ng malalaking bato at madumi at mapanghing tubig ang mga rallyista sa mga pulis. Base sa datos ng PNP, 18 miyembro ng KOJC ang naaresto. Nitong linggo lang din ang nagkaroon ng rally sa Davao City kung saan 6 umanong PNP members ang nasaktan sa girian. Naniniwala ang pulisya na nagtatago pa rin ang puganteng preacher na si Apollo Quiboloy sa isang underground bunker sa loob ng kanyang compound sa Davao City batay sa radar device. Sa gitna naman ng marahas na engkwentro sa pagitan ng mga pulis at mga tauhan ni Quiboloy, sinabi ng pulisya na self-inflicted ang mga tinamong sugat ng mga nagbarikadang supporter. Ang balitang A to Z hatid ni Ian Maghanoy. Hindi totoong nagmamalabis ang mga pulis laban sa nagbarikadang supporters ng puganteng si Apollo Quiboloy sa Davao City ayon sa Philippine National Police. Paliwanag ng pambansang pulisya, self-inflicted ang mga sugat na tinamo ng ilang Kingdom of Jesus Christ Church o KOJC members. Meron tayong hawak na video ngayon na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin. Una nang nagreklamo ang kampo ni Quiboloy dahil sa umunoy paggamit ng mga pulis ng labis na puwersa. May namatay na nga eh. Ilang pang mamamatay para tumigil kayo before you realize that what you're doing is excessive. Kilaim kaagad nila, 7 ang namatay, maraming sugatan, but until now, wala po silang napapakita na 7 o 8 bangkay, except for 1 po, na hindi naman po ito direktang resulta ng pagpasok po natin. Sinikap ng PNP na i-disperse ang mga Quiboloy supporters na nagbarikada sa harap ng kanilang compound. Pero nauwi ito sa gulo na ikinasugat din ng ilang pulis. Inaresto ng pulisya ang ilang Quiboloy supporters at sasampahan sila ng kasong obstruction of justice at direct assault. Nagbabala na ang Davao Police na puwersahan itong tatanggalin ang mga harang na inilagay ng Quiboloy supporters malapit sa Davao City Airport. Gayunpaman, sa tulong ng radar device, positibo ang pulisya na malapit nang maaresto si Quiboloy na pinaniniwala ang nagtatago sa underground bunker sa loob ng kanyang compound. Meron po tayong isang area doon na ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. It's answerable to the law must take it. Meron namang process.
Giit ng kampo ni Kibuloy, pinupolitika lamang ang kanilang leader. Pero paalala ni Executive Secretary Lucas Bersamin, seryoso at sobrang bigat na mga kasong kinakaharap ng puganting preacher. Kabilang ang Federal Bureau of Investigation sa Amerika sa mga naghahanap kay Kibuloy dahil sa mga kaso ng labor trafficking, sex trafficking at child abuse. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Ikinalulungkot ni Senator Amy Marcos ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa paghingi nito ng paumanhin sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat na iboto noon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa 2022 national elections. Ayon kay Senator Marcos, nanghihinayang siya sa pagkawatak-watak ng unit team dahil ito umano ang magiging daan sana para masolusyonan ang mga problema ng bansa. Nagpahayag si VP Sara Duterte matapos ipatupad ng PNP ang warrant of arrest sa akusadong si Apollo Kibuloy sa KOJC compound nito sa Davao City na kilalang Duterte supporter. Ito ang naging dahilan para magkaroon ng komosyon at magprotesta ang mga Kibuloy supporters doon. Humingi naman ng tawad din si Senator Marcos sa lahat ng miyembro at deboto ng KOJC. Sa ngayon, wala pang komento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa komento ni VP Sara. Ako'y lungkot na lungkot sa pagkawatak-watak ng unit team. Sa isipan ko, yun ang magiging solusyon sa napakaraming problema ng Pilipinas. Magkaisa na lamang lahat at tutukan ang problema. Sana may magawa pa tayo. Muling nangharas ang Chinese Coast Guard sa isang barko ng BFAR na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong weekend para sana sa resupply mission para sa mga mangingisda doon. Nagkilos protesta naman ang grupong akbayan kung saan inilabas nila ang gallery ng anilay mga traidor sa bayan sa Sigalot sa West Philippine Sea. May balitang A to Z si Ace Cruz. Hinarangan at ginitgit ng Chinese Coast Guard vessel ang BRP Dato Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR pasado alas 2 ng hapon itong linggo sa Escoda Shoal para sana sa resupply mission sa mga mangisdang Pilipino roon. Matapos ang panggigit-git, nilapitan ng isa pang CCG vessel ang BRP ship at saka ito sinadyang banggain. Nagsalitan pa ang dalawang Chinese vessels sa pag-water cannon na punteriya ang navigational equipment ng barko ng Pilipinas. Sa pahayag ng National Task Force on West Philippine Sea, aabot sa 8 Chinese vessels ang nangharas sa BRP Dato Sanday sa exclusive economic zone mismo ng Pilipinas. Delikado ito dahil nalagay sa alanganin ang kapakanan ng crew members ng barko. Itinanggi rin ng task force ang pahayag ng China na may nirescue silang Pinoy crew na nahulog sa barko dahil pakululang nila ito ng China para baliktarin ang pangyayari. Pinaghahanda naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pamahalaan sa mga susunod pang illegal hakbang na ito ng China, kaya't marapat anyang palakasin pa ang depensa ng bansa. We have to be ready to anticipate and to get used to these kinds of acts of China. Let us deter an armed attack. That is the more important thing, and that is what I focused on doing. Let's make ourselves strong enough so that that does not happen. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, magpapatuloy ang deployment ng tropa sa West Philippine Sea alinsunod sa marching order ng Pangulo. Yun po ang importante, yung presence natin. Dahil once we give up, once na umalis tayo dyan sa West Philippine Sea, ay we don't know what will happen. Baka gawing mga artificial islands ulit yung Escoda Shoal. Kaya kailangan nandun tayo. Kinundi na naman ang ibang bansa ang panibagong pangaharas na ito ng China. Ayon sa US, illegal at hindi katanggap-tanggap ang agresibo aksyon ng CCG na dahilan ng pagkaantala ng resupply mission sana ng BFAR. Ang European Union naman, sinabi nakakabahala ang illegal maneuvers ng CCG at hinimok itong sumunod sa international law. Para naman kay atin ito Coalition Convener at Akbayan Party President Rafaela David, konkretong dahilan ito para muling dumulog ang Pilipinas sa International Court. Nagkilos protesta rin ang grupo nitong linggo at ibinandera ang Anilay Heroes and Traitors Gallery
fishery sa Sigalot sa West Philippine Sea. Ito yung mga tinatawag nating modern day makapili naman o yung mga traidor sa interes ng bayan. Sana wag nating pamarisan at wag na nating iluluklok sa poder kasi marami tayong mga kapwa Pilipino, lalo na yung mga nasa public office, sila pa mismo yung nangunguna sa pagko-compromise ng interes ng mga Pilipino. Isa sa pinatutungkulan ng grupo na nilay traidor ay si Vice President Sara Duterte. Kahapon in the recent incident lang sa Escoda Shoal ay tikom ang kanyang bibig. So parang may mga ilang leader tayo na may boses para sa isang fugitive katulad ni Kibuloy, pero sa mga bayani natin sa West Philippine Sea ay tahimik sila. Umapila rin ng grupo sa pamahalaan na tiyakin ang kapakanan ng bawat modern day hero na nagtatanggol sa West Philippine Sea dahil habang mas tumitindihan nila ito ay mas lumalaki ang pinsala sa mga mangingisdang dito umasa ng kabuhayan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kasunod ng insidente nitong linggo, hinarang na naman ng Chinese Coast Guard ships ngayong Lunes ang dalawang Philippine Coast Guard vessel na patungo sana sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal para magsagawa ng resupply mission. Naunang hinarang nga ng CCG vessels ang BRP Cabra habang binuntutan naman ang BRP Engaño. Dahil dito, nabigo ang dalawang PCG vessels sa kanilang RORE mission dahil sa panibagong pangaharas ng Chinese forces sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, mas nagiging agresibo ang China sa Escoda Shoal dahil sa presensya ng Philippine Coast Guard vessel doon. Inilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng uri ng mga bayani ng bansa kasabay ng pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong Lunes. Inalala rin ng ilan nating mga kababayan ang sakripisyo ng mga bayani para sa tinatamasa nating kalayaan ngayon. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Napuno ng pasasalamat at pagsaludo ang pagdiriwang ngayong Lunes ng Araw ng Mga Bayani sa buong bansa. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natatanging kontribusyon at sakripisyo ng mga tinaguriang unsung heroes ng makabagong panahon. We see it in the Navy and the Coast Guard who defend our maritime borders, in the soldiers who protect our citizens, and in the healthcare workers who put their lives at stake for others. We also see it in the overseas Filipinos who leave the comfort of home to support their loved ones, in the ordinary workers who turn the gears of our economy, and in the farmer and fisher folk who increase our agricultural output to put food on every Filipino's table. Binigyang pagpapahalaga rin ng Pangulo ang ginagampanan ng responsibilidad ng mga guro, mga atletang Pinoy na iwinawagayway ang bandila sa kompetisyon, maging ng mga mamamahayag sa bansa. That is the definition of a modern hero, and a testament that each of us is capable of becoming one. By uplifting our fellow men and women, serving our communities, and working to save our heritage for future generations. Habang hinikayat din ni PBBM ang mga Pilipino na maging bayani sa sarili nilang mga pamamaraan, gaya ng pagtaguyod sa demokrasya ng bansa at pagsunod sa mga batas. Bukod sa maiksing break mula sa pagtatrabaho at pag-aaral, patuloy ring inaalala ng mga Pilipino ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na nagbuwis ng buhay, alang-alang sa tinatamasa nating kalayaan at kasiyahan ngayon. Kung wala sila, wala tayo dito ngayon, wala kasayahan yung mga bata, pati tayo mga matatanda. Maalala po natin yung mga malalaking contribution po na binigay po ng ating mga heroes para po di na po maulit po yung mga nangyari po sa history noon na meron pong mga masama pong nangyari po dito sa Pilipinas. Umaasa ang buong bayan na hindi masasayang o maisasantabi ang mga sakripisyong ibinuhos ng ating mga bayani kapalit ng malaya at makataong kinabukasan para sa mga susunod pang henerasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Pinarangalan bilang Asia's preeminent legislator for outstanding public service si Senator Joel Villanueva sa katatapos na Asia's Modern Hero Awards. Ito'y bilang pagkilala sa transformative leadership ng senador sa pagsusulong ng anumang makabubuti para sa mga manggagawang Pilipino at pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa naturang award-giving body, nakatulong ang mga pulisiya ni Senator Joel na magbigay ng oportunidad sa milyong-milyong Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, kapatid ng sinibak na Bamban-Tarlac Mayor Alice Go na si Sheila Go nasa kustodiya na ng Senado. Kasamahang Cassandra Ong nasa Kamara naman magpapalipas ng gabi. At dalawang bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas kinumpirma ng DOH. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nasa kustodiya na ng Senado ang kapatid ng sinibak na Bamban-Tarlac Mayor Alice Go na si Sheila Go. Samantala sa Kamara naman magpapalipas ng gabi ang kasamahan niyang isinasangkot rin sa POGO operations na si Cassandra Ong. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nakaposas ang mga kamay ni Sheila Go o Zhang Mier sa kanyang Chinese na pangalan ng eskortan ng National Bureau of Investigation papasok ng detention facility ng Senado sa Pasay City ngayong araw. Sa bisa ng arrest order ng mataas na kapulungan, itinurn over si Sheila Go sa Senado kung saan target busisiin ang kanyang naging papel sa POGO operations sa bansa. Yung personal belongings and other things, i-check pa namin kung tama yung inventory and yung physical condition niya, as what the doctor had said, okay naman siya. But we have also to check with our medical. Tiniyak ng Senado na round the clock ang seguridad sa pasilidad. We are sure that nandito siya nakadetain and we will secure, wala siyang cellular phone and she can use our own cellular phone to contact her lawyer. Nabigyan rin ng pagkakataon si Sheila na makapulong ang kanyang abogadong si Attorney Stephen David bago ang Senate inquiry bukas. Ang masasabi ko, ready siya. Basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Kasi sa base sa kanya mga sinabi sa akin, yung katotohanan, yun na magpapalaya sa kanya. August 22 ng gabi nang i-deport pabalik ng Pilipinas mula Indonesia ang kapatid ni Alice Go kasama ang isa pang idinadawit rin sa POGO operations na si Cassandra Ong. Pero dahil nataon na long holiday weekend, naantala ang inquest proceedings ng dalawa na sinasabing illegal na nakaalis ng Pilipinas. Kaya isa pa sa kanilang mga abogado planong magsampa ng reklamo. We will file. Hindi pwede, these things cannot go unaddressed para hindi na ulitin. Hindi pwedeng ganito. We are a government of laws and not of men. Samantala sa bisa ng hiwalay na arrest order ng Kamara dahil sa hindi pagsipot sa POGO hearings ay nasa kustodiya na rin ngayon ng House of Representatives si Cassie Ong. Gayunpaman, hindi pa napagdedesisyonan ng Kongreso kung papayagan na personal na makadalo si Ong sa Senate hearing sa August 27, Martes. Ayon sa NBI, nakadepende sa House at Senate committees kung hanggang kailan magtatagal ang dalawa sa kanilang mga detention facility. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, handa na daw sanang sumuko sa mga otoridad ang pinaghahanap pa rin ngayon na dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. Base sa abogado ni Alice Go, nagpahiwatig na umano siyang ng kahandaang humarap sa korte kasunod ang pagkakatakip sa kanyang kapatid na si Sheila Go at kasamahan nilang si Cassandra Ong sa Indonesia noong Huwebes. Yun nga lang, matapos ang kanilang usapan ay hindi na rin daw makontak ang kanyang kliyente. Hindi rin niya alam kung nasaan ngayon si Alice Go, pero base sa mga ulat ay huling namataan ang kontrobersyal na alkalde sa Indonesia. Confirm siya sa akin noong Thursday na susurrender siya. Nung Thursday? Oo, sana. Kaya lang after that, hindi ko na siya makontak. Sayang nga eh. Kasi I really want her to face the law, to face the court.
Kasi ang ganda kasi ng depensa niya. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Health ang 2 bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, naitala ang parehong kaso sa Metro Manila na kapwa nagpositibo sa Mpox Clade 2 na sinasabing mas mild na bersyon ng naturang virus. Pinaniniwalaan ding nakuha nila ang sakit sa close intimate at skin-to-skin contact. Ito na ang ikalawa at ikatlong aktibong kaso ng Mpox ngayong taon matapos maitala ang unang pasyente sa Quezon City nitong buwan. Patuloy namang binabantayan ng DOH ang sinasabing local transmission ng Mpox sa bansa. Wow na wow mga ka-A to Z dahil after ng long weekend ng marami sa atin, bubungad naman ngayong Martes ang malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo. Happy ang back to work dahil base sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa 1 peso at 15 centavos ang tapyas sa kada litro ng gasolina, 1 peso at 85 centavos naman sa kada litro ng kerosinang bawas, habang halos 2 piso ang menos sa kada litro ng diesel. Bunsod ang pagbaba ng presyo ng krudo sa paghina ng demand sa pandaigdigang merkado. Kaya naman, magpakarga po bukas, Martes. Mas maraming locally made attack drones ang kailangan daw ngayon ng North Korea bilang bahagi ng pagpapaigting ng kanilang depensa sa anumang banta ng gyera. Ito ay matapos nilang isagawa ang drone test sa North Korea Academy of Defense Sciences kung saan ipinakita nilang napasabog nila ang target na kunwari K2 main battle tank ng South Korea kahit na pinalipad nila ang drone mula sa iba't ibang anggulo. Pinangunahan ng naturang drone test ni North Korean leader Kim Jong-un. Nagsimula ang drone test matapos magkaroon ng large-scale military exercise ang US at South Korea bilang paghahanda sa banta ng NOCOR. Magpapatuloy ang kanilang drills hanggang sa Huwebes. Official parents na talaga ang Hollywood celebrity couple na sina Justin Bieber at Hailey Baldwin Bieber. Sa Instagram, proud na ipinasilip ni Justin ang larawan ng panganay nila ni Hailey na si Jack Blues. May caption nitong, "Welcome home, Jack Blues Bieber." Matatandaan, nito lamang May 9 nang ianunsyo ng mag-asawa na magkaka-baby na sila kasabay ng kanilang romantic renewal of vows kung saan makikita rin ang baby bump ni Hailey. Congratulations! Susunod, excited ka na ba? Opisyal na petsa ng Miss Universe 2024 sa Mexico. Inilabas na. Kailan kaya? At Blood Donation Drive kasabay na isinagawa sa paggunita ng National Heroes Day. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Abang na ba kayong mga ka-A to Z na pageant fans? Finally, inanunsyo na ng Miss Universe Organization ang petsa ng Grand Coronation Night na inaabangang 73rd Miss Universe ngayong taon sa Arena CDMX sa Mexico City. Sa Instagram post ng official Miss U page, sinabi na mangyayari ang finals night sa November 16 Mexico time o November 17 po yan dito sa Philippines. Tinatayang nasa 130 na kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo ang maglalaban-laban para maiuwi ang corona. Samantala, sa November 14 naman, gaganapin ang preliminary round at National Costume Competition. Ang mamatay ng dahil sa'yo ang isa sa mga sakripisyo ipinakita noon upang ipaglaban ang bayan sa mga mananakop. Pero sa henerasyon ngayon, ang pagpapakita ng kabayanihan ay idinaan naman sa isang blood donation drive kasabay ng paggunita ng National Heroes Day. Libo-libong reservice ng Philippine Army at mga kadete ng ROTC program ang sabayang nag-alay ng dugo
Sa iba't ibang sulok ng bansa nitong linggo, August 25, record-setting na 18,525 blood bags ang nakolekta sa malawakang programa bilang paggunita sa National Heroes Day at ika-41 anibersaryo ng Philippine Army Reserve Command. Sa RESCOM headquarters sa Tanza, Cavite, ramdam ang excitement sa pagbahagi ng sarili ng mga donor volunteer. May mga first-timer. First time. First time? Yes, ma'am. Hindi ka naman takot sa dugo? Hindi, ma'am. At may ilang regular na itong ginagawa. Pang 11 times na po. Sabi naman kasi nila na magandang mag-donate ng dugo, ma'am, to save lives. Para makatulong sa iba. Emosyonal naman ang bagong presidente ng partner organization na Dugong Alay Dugtong Buhay na si Christian Marilag sa pagpapatuloy ng misyon ng grupo na itinatag ng kanyang yumaong ama na si Nap Marilag. Sa pagkawala niya, itinuloy po naming mga anak niya ang advokasya na naiiwan niya na pagtulong, pagbibigay ng libre at malinis na dugo sa mga nangangailangan. Kaisa rin sa aktibidad ang iba pang non-government organization. Doon kasi nakilalang Rotary sa pagtutulong po sa tao. Ang tinatawag nga sa amin service above self. Actually, from the start pa lang, this is the fourth partnership with the RESCOM, and ito yung, I think this will be the biggest one. Kinilala naman ang best practices ng Sabayang Blood Drive na pinasimulan ng RESCOM sa ilalim ng liderato ni Major General Romulo Manuel, tulad ng real-time dashboard monitoring at wellness education sa RESCOM para regular na makapagbahagi ng sarili. This project will have a lot of the first. This will be a good best practice na pwede po namin i-showcase. Yung for blood donations natin, pataas ng pataas yung nakokolekta natin na blood. Papasalamat kami sa DABDI and all the partner hospitals. Everybody has that hero in him. Simple lang. We can make a difference in our own simple way. Patunay nga na sa ganitong paraan, bawat isa sa atin ay pwede ring maging bayani. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ayon sa kanya, sa isang laban, walang armas ang mas hihigit pa sa katalinuhan at walang puwersang mas hihigit kaysa sa taglay ng puso. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!